Sakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko sa Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli po sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosario, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Samar, dyan po sa Tigao Island, mga kapatid, sa coastal area, sa coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Matnog, coastal barangay na sakop ng Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa ating pong pastor dyan po sa Iquirino, Pastor Andy and Pastora Maricar. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon at maging sa tatlong congregation po na kanya pong pinangangasiwaan. Ang congregation po dyan sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Magandang umaga po, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa ating pong mga tagapakinig sa himpilang ito sa kanila pong mga radyo na madaling araw ay nagigising upang abangan at pakinggan ang salita ng Panginoon sa programang ito, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong walang sawang paglalaan ng oras at panahon para pakinggan ang mga salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo sa pangunguna ni Brother Aljun. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran din po natin dito po sa Barangay sa Manpurabi Church. Amen. Diyan po sa Matnog. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa ating Panginoon. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito po sa UPC Matnog. Amen. Pagpalain po kayong lahat ang ating Panginoon at ang mga kapatiran po natin. Praise God, dito po sa sentro ng Matnog. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At patuloy natin ilagay at panatilihin ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios. Amen. Sina Tatay Jose, Nanay Puring, amen, ang Soledad family, Isiha family at ang Goneo family. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran. Amen. Praise God sa dyan po sa Barangay San Juan Daan, ang Hiocado family. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
Maraming salamat din po sa atin pong technical side. Amen. Dyan po sa station, si DG Box. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At ang iyo pong buong pamilya. Praise the Lord. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran. Amen. Dyan po sa Zone 2. Amen. Ang Baguio family. At ang mga kapatiran po natin dyan sa Managanaga. Amen. Praise God. Ang Abanyo family, ang Madrona family, at ang Kasim family dyan po sa Managanaga. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Zone 7. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Julian family, ang Retoma family, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan po sa JP Laurel. Praise God. Ang Jucarisa family, Mostoles family, magandang umaga po sa inyo. Praise the Lord. At ang mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Aquino, ang D family, ang Gotis family, at ang Griego family, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Guyal family, amen. At maging lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Aquino, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Barangay Hamor Awon. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging dyan po sa Kalpi. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Barangay San Vicente. Praise God. Sina Brother Aljon, Sister Rica, at magdyan po sa Palipas, diyan papuntang Barangay Butang. Amen. Sina Brother Daryl Gutisa, Sister Letlet, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Santa Remedios, sina Sister Michelle, Sister Marifi, amen. Sina Brother Oli, Sister Nanette, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. Amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran, praise the Lord, dyan po sa UPCE Quirino, ang Hisalan family, praise God, at ang family po ng ating pong pastor, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God, amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran, amen, praise God, amen, na patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. Lahat ng mga nakikinig po at nanonood. Amen. Si Brother Andy Orozco. Amen. Pagpalain ka po ng Panginoon, Brother Andy. At salamat sa Diyos, tayo po ay nagkita nung nakaraan. Amen. Diyan po sa UPC Tayuman. Pagpalain po kayo. Sa UPC Dasma F. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon at ang inyong pong buong pamilya. Praise God, Brother Andy Orozco, and also Sister Marlene Gulyoso, Sister Divine Guyal, Sister Margie Gutan Isiha, Sister Lita Sultan, amen, praise God. At maging sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat ng mga manunood pa lang, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyo pong buong pamilya. Amen. At sa lahat ng mga nanay ng tahanan dyan po sa UPC Pulan, amen, sa lahat po ng mga sa LM Department ay ipinapa-announce po ng inyo pong LM President na si Sister Ning. Mamaya po mayroon po kayong LM Gathering 1:00 ng hapon dyan po sa UPC Santa Remedios. Lahat po ng mga LM, mga kapatid, lahat po ng mga nanay sa LM Department dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Santa Remedios, UPC Quirino. Meron po kayong LM Gathering dyan po sa UPC Santa Remedios, mga kapatid, mga nanay. Kaya mamaya po kayo po ay punta, amen, dyan po sa UPC Santa Remedios at pagpalain ng Panginoon ang inyo pong gawain. Mamaya po 1:00 ng hapon.
At sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig, pagbati po sa inyong lahat mga kapatid. At patuloy din po naming ipinag-aanyaya sa inyo sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Marahil matagal na po kayong sumusubaybay sa aming pong programa. Amen. Patuloy po naming ipinag-aanyaya sa inyo mamaya ang atin pong schedule ng pagsamba. Alas 7 po ng umaga dyan po sa Santa Remedios, sa tapat po ng Bulan Gymnasium, ang atin pong bahay panambahan, United Pentecostal Church. Amen. Mamaya po, alas 7 po ng umaga ang atin pong schedule ng pagsamba. Amen. At kung kayo naman po ay malapit sa Matnog o kaya naman taga Matnog, amen, ang atin pong schedule ng pagsamba ay alas 8 ng umaga. Amen. Dito po sa Barangay Gadgaron, Purok 7, sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ng atin pong bahay panambahan. Alas 8 po ng umaga, mamaya po mga kapatid. Amen. At kung paano tayo nagsasama-sama sa pakikinig at sa programang ito, tayo rin po ay magsama-sama physically, amen, sa atin pong pagsamba at pagpupuri sa atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Praise the Lord. And by this time, at kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mga kapatid, pwede nyo po akong tawagan. Lalo na kung meron po kayong prayer request, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Good morning, Sister Risa Hinabiya. Amen. Dyan po sa Barangay Pangi. Pagpalain ka ng Panginoon. At maging sa na Brother Ray Hinabiya, Sister Eden Hinabiya, ang atin pong bagong contact na family, amen, na nagbukas ng kanilang puso para pag-aralan ang mga salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pagpapasimula. Simulan po natin sa ating pong pananalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pong pagtatalakay. Okay. Let us pray mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyo pong ipinagkaloob sa amin ngayon, na sisimulan namin ang araw na ito sa pamamagitan ng aming pong pakikinig, pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa bawat isa na nakikinig ngayon. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan. Magpahayag ka po at magpakilala sa kanila na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Na siyang aming kailangan. Ang aming pong shelter, Panginoon. Ang aming pong kublihan sa panahon na kami po ay nangangailangan. Panginoong Hesus, palain mo po lahat ng mga nakikinig ngayon. Saan man po sila dako na lugar naroon, abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong paglingap, ang iyong pagmawalasakit, Panginoon. Ipuhin mo po, Panginoong Hesus, ang kanilang mga puso at isipan, na habang sila po ay magbubukas ng kanilang mga puso, kanilang isip, Panginoon, mararamdaman nila ang iyong pagkilos at ang iyong paghipo sa kanilang mga puso. Thank you very much po, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood ngayon. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, bigyan mo po ng kagalingan si Sister Risa Hinabiya, na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, ay dalangin po namin ang kagalingan sa kanyang karamdaman. In Jesus' name, I pray for financial provision sa kanya pong medication. Maging sa lahat ng mga nakakaranas ngayon ng karamdaman, abutin mo po sila na yung makapangyarihang kamay. Kagalingin mo po sila, Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Salamat sa patuloy na lahat ng mga nanonood. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong lahat.
At patuloy po nating buksan ang atin pong mga puso. Amen. Praise God sa pagtatalakay ng mga salita ng ating pong Panginoon. Dito po sa aklat ng mga awit. Amen. Psalms chapter 55. Amen. Verse 22. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito mga kapatid sa Psalms chapter 55 beginning from verse 21. Chapter 55 verse 21 up to the following verses. Ang kanyang bibig ay malambot na parang mantikilya, ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma. Ang kanyang mga salita ay lalong mabanayad kaysa langis, gayon may mga bunot na tabak. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Atin pong pag-aralan mga kapatid, tatlong bagay na dapat nating gawin sa panahon ng crisis o ng pangangailangan, mga kapatid. Tatlong bagay na kailangan nating isa sa alang-alang, mga kapatid, sa buhay natin upang tayo ay magtagumpay sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng krisis, at sa panahon, mga kapatid, amen, na tila baga hindi na natin kaya ang sitwasyon. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi ang Diyos nangako na pag naglingkod ka sa Kanya ay wala ka ng problema, hindi ka na makakaranas ng karamdaman, hindi ka na makakaranas ng pagsubok at problema, ng kagipitan. Hindi po nangako ang Diyos niyan, mga kapatid. Amen. Hindi ang Diyos nangako na kapag naglingkod ka sa Kanya, mga kapatid, amen, ay magiging madali ang lahat at magiging kumbaga magaan ang lahat ng bagay agad-agad. Hindi po. Ganun pa man, hindi rin sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na hindi kanya pagpapalain at hindi kanya pa bibigyan ng kapayapaan. Mga kapatid, wala siyang ipinangako na pag naglingkod ka sa Kanya, wala ka ng problema. Walang mababasa sa Biblia po nun. Ganun pa man, hindi rin natin may kakaila na kapag naglingkod ka sa Panginoon, iba po ang advantage, iba ang pakiramdam ng isang tao na naglilingkod at nagtitiwala sa Panginoong Hesus kaysa doon sa tao na walang pagtitiwala at walang pananampalataya at hindi naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kasi kapag naglingkod ka sa Diyos o hindi, meron ka pa rin pagsubok. Maglingkod ka sa Diyos o hindi, may karamdaman. Maglingkod ka sa Diyos o hindi, may kagipitan. May kapanganiban. Pero mga kapatid, iba ang bintahe, iba ang advantage ng isang tao, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Mayroon kang advantage, mga kapatid. Iba ang pakiramdam ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon ng crisis, sa panahon ng pangangailangan, isang bagay na dapat nating tandaan, una sa lahat, mga kapatid, ang sinabi doon sa key verse natin, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon. Number 1 na dapat natin pong tandaan, ilagay natin ang atin pong pasan sa Panginoon. Cast thy burden upon the Lord. Ang atin pong mga pasanin sa buhay, ilagay natin sa Panginoon. Huwag nating suluhin. Sapagkat ang Diyos nangako, pag inilagay natin ang ating mga pasanin sa Kanya, tayo'y Kanyang aalalayan niya. Amen. Hindi ang Diyos hindi ng Diyos hindi Kanya aalalayan hanggat hindi mo inilalagay yung iyong pasanin sa Kanya. Mga kapatid, kaya may mga tao kasi na masyado silang
masyado nilang pinanghahawakan at niyayakap yung kanilang mga pasanin. Masyado nilang sinusolo na pasanin yung kanilang mga pasanin sa buhay. Masyado nilang sinusolo yun, samantalang may Diyos naman na handang umalalay at umagapay sa kanila. Mga kapatid, kaya malaking bagay na magkaroon tayo ng bukas na puso tungkol sa salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng bukas na puso at isipan upang i-welcome natin yung Diyos sa buhay natin. Kasi lahat ng tao may pasanin, mga kapatid. Pero hindi lahat ng tao na may pasanin ay kinakaya ang pasanin. Kaya nga may mga tao na nagpapakamatay sa bigat ng kanilang pinapasan. May mga tao na nadidepress, nai-stress, mga kapatid, sa bigat na kanilang pinapasan. Kapatid at kaibigan, nilikha tayo ng Diyos na limitado, mga kapatid, upang iparamdam sa iyo ng Panginoon na hindi mo kaya mag-isa kung wala siya. Sinadya ng Diyos na likhain tayo na limitado upang sa panahon na hindi na natin kaya ang sitwasyon, nariyan siya, nakahanda lamang, handang umalalay at tumagapay sa atin kung ilalagay natin ang ating mga pasanin sa Kanya. Mga kapatid, amen. Pastor, paano ba natin ilalagay yung ating pasanin sa Panginoon? Sa pamamagitan ng ating panalangin, ng ating pagtitiwala, at ng ating pananampalataya. Ilalagay natin yun sa Panginoon, and at the same time, most especially, yung ating pagsunod. Ang pagsunod ay isang indikasyon na meron kang pagtitiwala at kumbaga isinusurrender mo yung iyong mga pasanin sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka, hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Hindi kayang tiisin ng Panginoon na makilos ang matuwid. Pag sinabing matuwid, hindi po ito yung taong perpekto, kundi sa Biblia kasi, ang isang taong matuwid, ito po yung mga taong masunurin sa Panginoon. Ito yung mga tao na sumusunod sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang atin pong ang paglalagay ng atin pong pasanin sa Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon, kasi hindi naman nakikita yan, mga kapatid. Hindi naman visible yung ating mga pasanin, pero may papakita natin ang atin pong paglalagay, o may papakita at may paparamdam natin sa Diyos na inilalagay natin yung ating mga pasanin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa Kanyang utos. Hanggat ang isang tao ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, para mong sinasabi na sinusolo mo lahat ng mga pasanin mo sa buhay. May mga tao kasi na hanggat hindi nakikita na lumalala ang sitwasyon, hindi sila tumatawag sa Panginoon, mga kapatid. Kaya napakalaking bagay na habang maaga pa, bago pa man tayo makaranas ng mga mabibigat na pagsubok at problema, paglingkuran na natin ang ating Panginoon. Sundin na natin ang utos ng Panginoon, upang nang sa ganon, mga kapatid, meron tayong katulong at meron tayong, mga kapatid, merong Diyos na handang umalalay para sa atin. That's number one na dapat natin pong tandaan. Iligay natin ang ating mga pasanin sa Panginoon. Kaya kapatid at kaibigan, anuman ang pasanin mo na dinadala, anuman ang mga pasanin mo sa buhay, pagsubok man yan, karamdaman man yan, kagipitan man yan, o anuman yan, mga kapatid, marahil ikaw lang ang nakakaalam niyan. Kapatid, amen. Ilagay mo ang iyong pasanin sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, na dapat nating tandaan sa buhay natin,
Amen. Sa Diyos, sa Psalms chapter 56 verse 11, sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Amen. Pangalawa na dapat nating tandaan, amen, sa panahon ng crisis, yun ay ang ating tiwala sa Panginoon. Yung ating tiwala sa Diyos. Mga kapatid, magkaiba po yung taong naniniwala sa Diyos kaysa sa nagtitiwala sa Diyos. May pagkakaiba po yan. Hindi lahat ng tao na naniniwala sa Diyos ay may tiwala sa Diyos. Mga kapatid, I do believe na lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Kung mayroon mang hindi naniniwala, hindi yun matino. Mga kapatid, pero yung mga taong matitino at mayroong mabuting kalooban, sila po ay naniniwala sa Diyos. Ganun pa man, hindi natin may kakaila ang katotohanan na hindi lahat ng tao na naniniwala sa Diyos ay nagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, merong isang circus, mga kapatid, na tumatawid siya, mga kapatid, sa kabila sa pamamagitan ng kable. Nakasakay siya, mga kapatid, sa monobike, mga kapatid. Yung isa lang ang gulong na bike. Sa pamamagitan nun, tumatawid siya. At ang sabi niya sa audience, mga kapatid, ay, naniniwala ba kayo na makakatawid ako sa kabilang iba, sa kabila? Sabi ng mga audience, yes, naniniwala kami na makakatawid ka. At nakatawid nga ay yung circus, mga kapatid. Pero for the second time, sabi ng circus, naniniwala ba kayo na kaya ko ulit makatawid doon? Ang sabi ng karamihan, yes, naniniwala pa rin kami. Kaya sabi nung circus, sino yung gusto na sumama sa akin at tatawid kami doon? Walang, mga kapatid, nag-volunteer. Kasi although naniniwala yung mga audience na makakatawid yung circus, pero wala silang tiwala, mga kapatid, doon sa circus dahil sa takot. Alam niyo, mga kapatid, ang nagpapawala ng ating tiwala sa Diyos, yun ay ang ating takot. Kapag nagsimula ka ng matakot, doon na bumabagsak ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. At hindi mo magagawang sumunod sa Diyos kung wala kang tiwala sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Kasi ang isang indikasyon kung bakit sumusunod ka sa Diyos is because may tiwala ka sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Kaya nga may mga tao na hindi sila sumusunod sa Diyos because wala naman silang karanasan personal sa Diyos. Wala silang personal na kaalaman sa Diyos at wala silang personal na karanasan sa Diyos. Kasi paano ka naman magkakaroon ng personal na karanasan sa Diyos kung hindi ka naman nagtitiwala at wala kang personal na kaalaman sa Diyos? Mga kapatid, ang nagkakaroon lamang ng personal na karanasan sa Diyos, sila yung mga tao na may personal na kaalaman tungkol sa Diyos at mayroong pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga may mga tao iba-iba ang kanilang pinagkukunan ng tiwala. May mga tao na nagtitiwala lang sa gobyerno. May mga tao na nagtitiwala sa ibang tao. May mga tao nga na itinitiwala nila ang kanilang sariling kinabukasan sa ibang tao. Kaya pag nabigo, mga kapatid, ayun, kung ano-ano na ang sinasabi doon sa taong kanyang tinitiwalaan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy pong sinasabi ng Biblia na hindi marapat ang tao ay magtiwala sa kapwa niya tao. Sabi nga dun sa Biblia, mga kapatid, mas matindi nga yung salita ng Biblia.
sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa niya tao na walang pagsaklolo. Sapagkat ayaw ng Diyos na meron siyang kaagaw sa mga tao. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang kailangan pagtiwalaan, ang kailangan sampalatayanan ng mga tao. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang iyong kilalanin bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Siya lang ang kailangan mong kilalanin at pagtiwalaan sa iyong buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung ikaw ay tatanungin ng Diyos, kanino mo ititiwala ang iyong buhay? Sa kapwa mo tao o sa Diyos mismo? Mga kapatid, kasi kung buhay ang pag-uusapan, mga kapatid, kailangan mo itong itiwala sa makapangyarihan sa lahat. Kaya kung ikaw ay tatanungin, kanino mo ititiwala ang iyong buhay? Kanino mo ititiwala ang iyong kinabukasan? Kanino mo ititiwala ang iyong kaluluwa, kapatid? At kanino mo ititiwala ang iyong pangangailangan? Mga kapatid, hindi natin pwedeng iasa ang lahat sa gobyerno. Kasi ang gobyerno, limitado ang magagawa niyan. Kahit marami pa yung mga programa, limited po ang nagagawa ng gobyerno sa atin. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Kung atin pong titingnan sa mga balita, ang daming korupsyon. Mga kapatid, sabi nga doon sa nabasa ko sa Facebook, akala daw niya ang mga buhaya ay nasa swamp o nasa tubig. Yun pala, nasa syudad din. So, mga kapatid, alam natin ang nangyayari sa atin pong paligid. Alam natin ang nangyayari sa atin pong panahon, sa atin pong bansa. Kaya kung iaasa natin ang lahat sa gobyerno, mga kapatid, wala tayong mapapala. Pero kung umaasa at ititiwala natin ang ating pong buhay sa Diyos, mayroon kang mapapala. Sapagkat totoo ang Diyos na nangako sa iyo. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya kapatid at kaibigan, kung hindi ka man naniniwala sa ngayon, subukan mo lang magtiwala sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos. Amen. At sa loob ng 7 buwan na naglingkod ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, walang nangyari sa buhay mo, then pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Pero sa 1 buwan pa lang, nararanasan mo na ang Diyos. Amen. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Sa panahon ng crisis, ang kailangan ng Diyos ay ang iyong pagtitiwala sa Kanya at ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin itong ilaan atin pong buhay para sa Panginoon. Pangatlo mga kapatid, hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. So, takot. Hindi ako matatakot, sabi ni Haring David. Amen. Una, ilagay natin ang ating pasan sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, ilagak natin ang ating tiwala sa Diyos. At pangatlo, huwag kang matakot. Mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga naririnig mo sa balita. Huwag kang matakot sa kagipitan. Huwag kang matakot sa anumang pagsubok at problemang dumaraan sa iyong buhay. Amen. Although, kung sa makataong kaisipan, may takot talaga. Pero, pipiliin pa rin natin ang huwag matakot. Kasi kung magpapaalipin tayo sa takot, wala tayong magagawa at walang mangyayari sa buhay natin kung takot lang ang paiiralin natin. Kaya mga kapatid, amen. Patuloy nating itiwala ang ating buhay sa Diyos.
na anuman ang mangyari, kung paanong nagsisitaasan ang mga presyo ng mga bilihin, dapat mas tumataas din ang iyong pananalig, ang iyong pagtitiwala, at ang iyong pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, mas tumataas din ang iyong katapangan at katatagan ng iyong kalooban sa panahon na hindi maayos ang sitwasyon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panunood, sa inyong pong pakikinig mga kapatid. Hanggang diyan lamang po ang ating pong may paglilingkod, salita ng ating pong Panginoon. Last verse na atin pong ipaglilingkod ay ang sinasabi po dito sa John chapter 15, John chapter 16 verse 33. Ang sabi po dito mga kapatid, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Mga kapatid, kanina sinabi ko, hindi ang Diyos nangako na kapag naglingkod ka sa Kanya ay wala ng kapighatian. May kapighatian pa rin. Pero mga kapatid, isa lang ang payo ng Panginoon sa atin. Lakasan mo ang iyong loob. Kasi kapag pinaghinaan ka na ng loob, mga kapatid, doon nagsisimula ang pagkatalo at pagkabagsak. Amen. Praise God. Kasi yun ang isang bagay na dapat na hindi mawala sa atin, yung lakas ng loob. Kaya nga masdan niyo po yung mga tao na malakas ang loob. Marami silang na-achieve. Marami silang napagtatagumpayan. Kasi malakas ang loob. Kaya nilang sumuong sa mga panganib, mga kapatid, na nagtatagumpay. Ganon din tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa mundong ito, may kapighatian talaga. Pero isang bagay ang dapat ma-develop sa atin, yung tapang at lakas ng loob natin na harapin ito, harapin ang mga pagsubok at kapighatian sa buhay. Kapatid, lakasan mo ang iyong loob. May magagawa ang Diyos sa buhay natin. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa atin pong pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa paalalang ito na kung meron man kaming 3 bagay na dapat tandaan sa panahon ng crisis, ito ay ang paglalagay ng aming mga pasanin sa iyo, pagtitiwala sa iyo, at pagiging matapang na walang takot na dinadala. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, mangusap po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook Live, mangusap ka po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na marahil sila po ay pinanghihinaan na ng kalooban. Lord, bigyan mo po sila ng katapangan. Tulungan mo po, O Diyos, na manumbalik ang kanilang tapang at lakas ng loob na harapin ang bawat pagsubok, bawat pasanin, bawat problemang kanilang pinagdaraanan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magtagumpay sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Salamat din po sa ating pong technical side, DJ Box. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga nanonood, amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Sister Ninang Ofi Folo, good morning. Brother JP Flores, Sister Maricon Hibaga, good morning po. And Sister Myrna, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga nanood sa atin, Sister Helen Rose Hibaga, Sister Laura Gumban, Sister Helen Reblora, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Andy Orozco, good morning. Amen. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli pong ipinapa-announce ng atin pong LM President dyan po sa Bulan, UPC Bulan. Amen. Meron po kayong, sa mga nanay, meron po kayong LM Gathering mamaya 1:00 ng hapon, right after ng atin pong gawain dyan sa Bulan. At patuloy din po natin ipinag-aanyaya sa inyo ang ating pong schedule ng pagsamba
dyan po sa Bulan. Mamaya po alas 7 ng umaga at dito naman po mamaya alas 8 ng umaga dito po sa UPC Matnog. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church. Lagi po nating tandaan, huwag na huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw